kung meron kayong tanong sa BIR, kung familiar kayo, I know, yung mga computer literate na rin ito eh, tama? Kung may tanong kayo sa BIR, punta lang kayo sa website namin, www.bir.gov.ph, at ang mga issuance namin nando. Mapa-ruling, mapa-regulation, announcement, pati yung ginagawa namin, pinopost doon sa website na yun. Dahil ko pa sa inyo, sandali na, baka yung isang guest natin. Excuse na. Wait, salita na ako kung nakabali ko. Oo. Sige. Okay, mamaya na. Sige, okay. Mamaya na. Teka, nasa hindi na ako ng talk. Okay, thank you. Kasi kaya ako sinagot yun. In-invite niyo yung RDO ng Olongapo City. Kung pumunta yung... By the way, Wang is the assistant RDO of SBMA BIR. So, kung in-invite ko rin yung RDO ng SBMA, kasi rutayan din yun ng Pampanga. So, kung alam ko, mga negosyante kayo lahat, pero hindi kayo mga... Kung may negosyo sa labas ng SBMA, definitely meron din kayo mga negosyo sa SBMA. Tama ba ako nun? Ayaw ko sila. Alam nyo, pagka nag-explain kami sa staff meeting, ang observation sa amin ganito, pagka pumaksak ang collection ng SBMA, BIR, ang baksak din ang collection ng Olongapo. Anong meron? So, hindi nila maintindihan. Ako, I try to explain it this way. Kasi sir, kung maganda ang negosyo sa loob, kasama natin last year na pwede sa loob, maraming yung nagsara, di ba? Sa loob. Eh, sino ba mga nagtatrabaho din sa loob? Saan ba nakatira yan? Hindi naman residensya niya SBMA. Tama ba ako? So, mas malamang nakatira yan either Olongapo City o nearby places like, so lagi siguro sa Bali, sa Agatang Pataan, o ba meron sa Pataan. So, pag sumwerte sila roon, saan nila dadalhin yung sweldo nila? Di ba? Sa labas. So, maganda rin ang business activity sa labas kung maganda ang business activity sa labas. Ganon ang observation sa ano, ganon ang trend eh. Pag maganda ang collection ng SBMA, ang BIR Olongapo, maganda rin. Although, pag maganda ang Olongapo, not necessarily maganda yung SBMA. Ay, doon lang to, mas matagabigin sa akin, pero hindi ko na inabutan kung may mga agad-agad pa rito. Ganon din yung diba? Dahil yung mga nasa loob lumalabas din para to spend their money, diba? Anyway, yun yung isa sa well, siguro isa na lang, marami pa rito, pero meron pa rito sa motels and hotel operation. Meron. Ano si Glenn? Yun. Hotel lang, hotel. Wala si George. Sige. Meron kasi kami dito issuance tungkol sa definition of back liabilities on motels and other similar establishment. Ang pari mga recycle na ito eh. Nahihirapan ng BIR talaga na to determine yung gross nito. Yung gross kasi for reason na bura mong youth. Bura mong us. Pumunta daw sa establishment na yun. Nagpa may bisita tayo, dinala natin doon sa loob. Na humingi na resibo. May iwan na muna, delikado. Iwan sa bulsa. Kaya sabihin mo na to, sa hindi namin talaga maalaman eh, dahil of course,
every time na magmo-monitor kami, makikita namin. Kahit hindi ka mag-iisa na resibo, magbibilang kami. Pero para lang ano yun eh. Parang, kasabihan nun, when the cat is away, mice will be played, di ba? Peak season. So, Kaya pala ng Valentine's May peak season. tapos kung may peak season pa. Kaya, meron kaming, kung meron kang room na 10, parang nag-set up kami na ang occupancy mo at least 1.5. Of course, 1.5 is for some is arbitrary. Kung hindi sila nakakawa occupancy per day, mag-reklamo ka, di ba? Pero kung ikaw naman ang occupancy mo per day ng isang room mo, sabihin natin 3 hours, sabihin natin 4 na beses na lang, or even more than that. Kung singi-singi ka lang ng ang turnover mo 1.5 lang, tuwa-tuwa ka naman, di ba? So, itong issuance na ito regarding motels is parang ganito din. Ganito yan eh. We are trying to set a standard kung magkano sisingilin sa iyo on voluntary basis. Kung meron kung ganitong karaming room, mag-file ka na lang ng ganitong gross para wala ka ng problema. Ngayon, kung magkaroon ka ng reklamo, o di sige, kung hindi ka mag-amin ng reklamo, hindi ka mag-ano, isang babagayan ka natin, hindi kailangan mo and you will pay based on the actual occupancy as determined by this. There are people. So more or less, ng essence itong issuance ito on determination of bad liabilities on hotels operators or hotels and other similar establishment. So, kaya tinatanong ko kung sino yung particular dito sa hotels. Short time, mahirap bilangin short time. Kaya magkita kaibigan, no? Oo. Sa akin sa Pasig na siguro, napakarami pati yung mga abogado namin, minomonitor ng komisyon yan. Binabantayan sila kasi bakit pagka government offices, karamihan sa mga kaso ng gobyerno, kalaban private, madalas talo yung gobyerno. Napapansin niyo ba yun? That is logical na, property. Yun yung chief ng PDEA. Chief ng PDEA is a townmate and close friend of mine. Santiago, yung General Santiago. Sabi niya, pwede nirekot ako. Dami, $15. All from UP. Sabi niya, hindi ko nakalimutan pa na ng kaso eh. Buti pa nung wala yung mababalong yun. Hindi nalalaan. May mga abogado ba dito? Pero may mga kung walang lawyer dito, meron kayong mga lawyer. Di ba? Mga kaso nyo, ano ba? So, kadalasan natatalo kami dahil, the other party has the capability of doing something na we cannot do. Mahirap sabihin nyo, pero reality kasi yun eh. Totoo naman yun. Ano ba? Yun ang problema sa karamihan ng gano'n eh, di ba? Pwede sila, kami hanggang gano'n lang, di ba? So, Binabantayan ng commissioner. Binabantayan yun. At least man lang, i-report man lang, mag-appeal ka man lang. Yan yun. Saka isang magandang balita, siguro, sa karamihan marami talaga yan, pero mauubos ng oras nyo, meron pa kayong in-announce na yung no-noon break policy. Bagay sa amin naman, talaga namang no-noon break naman kami. Di ba, Mini? Wala pa yung program na yun, no-noon break na tayo. Pero hindi joke yan ha. No-noon break. Ang trabaho namin 12 to 1 lang. All the rest full break. Hindi sabihin yung biyaya ko yung ko nagtatrabaho lang between 12 to 1. That means